Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo ngayong October 18, 2013. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner ay walang iba kundi ang sexy at magandang si Director Thelma Dumpit Murillo ng Department of Trade and Industry. Ma'am Thelma, good morning! Good morning, partner! Good morning din sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. Good morning ba talaga? Parang hindi good morning dahil sa mga nangyayari ngayon, partner. Maging good ang morning. O, nung nakaraang Friday lang, napag-usapan natin ang Bohol, Ma'am Thelma, pero ngayon, ano lang nangyayari? Oo nga, hindi ba? Kakausapin pa natin sana si PD Arbon tungkol sa tourism cluster. Oo. Naku, tinamaan ng lindol. Yun na. So, sana in soonest time makarecover yung ating mga kababayan dyan sa Bohol. Oo, sa lalo Cebu. na yung, alam mo, ang worry ko dyan, yung mga talagang lumang infrastruktura, tsaka yung mga heritage sites, na yan ang pinupuntahan ng ating mga turista. Oo, yun Diba? yung nasira eh. O, sana naman ma-restore into its original form. Correct. Anyway, tuloy-tuloy ang gulong ng buhay. Habang sila ay nagre-rebuild sa Bohol at sa Cebu, tayo naman kailangan ay kumayod pa rin at bigyang impormasyon ng ating mga kababayan. Tsaka hindi tayo dapat na mawala ng pag-asa, di ba? Habang buhay may pag-asa. Bago ang ating discussion at ang tema ng palatuntunan ngayong umaga, mga kaibigan, Ma'am Thelma, papasukin muna natin ang report. Bayan Patrol Report! Na magmumula kay Bayan Patrol, Lani Baldos. Lani, magandang umaga sa iyo. Please come in. Magandang umaga kasama Tess. Nandito tayo ngayon sa War Memorial dito sa Seoul, Korea kung saan inaantabayanan natin ang pagdating ni Pangulong Benigno Aquino III dito sa War Memorial dahil gagawaran o bibigyan ng Certificate of Recognition ang kanyang ama, si Senador Benigno Aquino Jr. sa kanyang naging kontribusyon sa digmaan ng Korea. Si Senator Aquino ay kasalukuyan ng correspondent ng Manila Times at kasama siya ng tropa ng Pilipinas na dinala dito sa Korea para tumulong, no? At ang mamaya at personal na tatanggapin ni Pangulong Aquino yung pagkilala sa kanyang ama. Noong nandito si Senador Aquino, dumibot siya kasama ang 7,400 na mga Filipino troops, mga sundalong Pinoy na pinadala dito sa Korea at yung kanyang mga naging articles, yung kanyang mga sulat ay naging kasaysayan ng Korea at isa nga dito yung Let the World Know How the War Was Unfolding. Itong Korean Museum, no, memorial na sinasabi natin kasamang Tess, ay isang malaking lugar, parang tourist spot na rin ito dito sa Seoul. At kapansin-pansin yung dito sa pinag-aantayan namin ngayon, kung saan kami nag-aabang sa Pangulo Aquino, yung mga tablets kung saan nandun maraming pangalan ang nakalagay. At ito na yung mga tao, hindi lamang mga Pilipino at Koreano, na tumulong doon sa digmaan dito sa Korea at bilang pagkilala dito sa mga
individual na to, mga personalidad na malaki ang kontribusyon sa naging digmaan noon dito sa Korea. At alam mo, kasamang test kagabi dun sa state dinner, binanggit ni Korean President Park Geun-hye yung malawak at malalim na relasyon ng Pilipinas at Korea. At isa nga dun sa kanyang nasambit ay yung alam na alam natin yung kultura at kaugalian ng mga Koreans dahil doon sa mga Korean novela na ating napapanood dyan sa Pilipinas. At gaya ko na medyo talagang fan ako ng Korean novela. At nung nandito tayo, parang nanggaling na tayo dito at very familiar tayo sa kanilang mga costume, sa kanilang mga lugar, at sa mga pinupuntahan, mga destinasyon na nakikita lamang natin sa TV. At para sa karagdagang ulat kasamang test, narito si kasamang Marie. Okay, dito nga nasa War of Heroes kami ngayon, kung saan sa War Memorial ng Korea sa Hall of Heroes. Kung saan inintay na nga namin si Pangulong Benigno Aquino III, siya ay mag-aalay ng bulaklak dito, no? And tatanggapin niya sa ngalan ng kanyang amang ating bayani na si Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. ang isang plaque of appreciation. Ito'y bilang pagkilala sa kanyang katapangan at mga kahanga-hanga at mahalagang kontribusyon para sa world peace and freedom nung siya ay isang war correspondent nung Korean War. Itong plaque of appreciation na ito ay bibigay sa ating Pangulo and galing ito sa Korea Journalist Society at Korea War Correspondents. Meron din dito mag-aalay, meron ding white wreath, no? Puting bulaklak at nakalagay doon, we will never forget your heroism. All right, kasamang test. At yun nga, lahat ng mga opisyalis ng Pilipinas at matataas na opisyal ng Korea ay nandito ngayon sa War Memorial at inaantabayanan ang pagdating ng Pangulong Aquino dun sa wreath laying at saka dun sa paggawad ng plaque of appreciation para sa ating bayaning yumaong Senador Benigno Aquino III. Dito nakita na natin yung gabinete ng Pangulo. At nandito rin si Philippine Ambassador to Korea, Luis Cruz, si Tourism Tourism Attaché, Maricon Basco Ebron, ay nandito rin ngayon sa War Memorial. Si Defense Secretary Walter Gasmin, nakita na natin siya. At yung mga matataas na opisyal ng gobyerno ng Korea ay nandito na at nag-aantabay sa aktibidad ngayon dito sa War Memorial. Kasamang test, mamaya magbabalik tayo para naman pagdating ng Pangulong Aquino dito sa War Memorial. Kasama si Marie Peña Ruiz gamit ang pasilidad ng PLDT Smart, Melanie Valdos, Bahin Patrol 22 para sa PBS Radyo ng Bayan. Konektado ka mula Seoul, South Korea. Thank you so much, Lani Baldos and Marie Peña Ruiz. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipoong Negosyo. Tuloy-tuloy na po tayo. Meron na tayong 15 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Pasulyap-sulyap. And Miss Telma, para sa ating segment. Yes, at ang una nating makakapiling o makakausap ay ang co-founder ng Oscar B. Mapua and Partners, si Architect O.B. Mapua. At pag-uusapan natin yung partner, yung modern technology and industrial design. Mm-hmm. Yan. Okay, is Architect O.B. on the line? Okay, Architect O.B. Mapua, good morning. Good morning, yes. Magandang umaga po and thank you for joining us this morning, sir. Okay, maraming salamat din. Opo. Napatawag po kami dahil itong September nung nakalipas, naging speaker po kayo dito sa Design Assembly 2013. Ano po ang inyong pinag-usapan dito? Ang topic ko noon ay design and technology. Mm-hmm. No? Ito yung tinitignan namin ang relasyon ng technology sa pag-design ng produkto
no? When you Hello? say technology, is it more on industrial equipment or ganun po ba yun? Industrial equipment, industrial processes, mga new materials at saka mga new methods ng assembly. Mga ganon para mabuo yung isang produkto. Yes, that's right. Partner, hindi mo yung tatanong, si Architect OB is one of the founding directors of Design Center of the Philippines. Wow. And yung trivia natin dyan, he was a former consultant to the Philippine Army for unmanned aircraft and designed the first military unmanned aircraft. Ito po ba yung mga drones, Architect? Itong mga drones. Ako nag-design ng mga drones na yun. Wow! Veterano na pala sa industriya si architect, ano? May drones na ba tayo sa Pilipinas? Marami Di ba sa na, Amerika lang po? Hindi. Meron na rin tayo. Meron. Oh, how come that's not been in the news? Kasi medyo secret pa ho yung project na yun eh. Nako, paano ba yan? Nako, we Director let the Delma, secret lagot. out in the open. Okay lang. Anyway, so where do you see or what kind of trend do you see as far as ito na nga po yung technology and industrial design? Well, walang direction yan kung hindi magpa-improve, no? Palaging tayo nakakakuha rin ng mga new technology, nag-improve din yung ating mga approach sa design at saka mga design din. So it's a continuous process. Oo. So, Okay, lagi Director nyo- Telma, siguro sige, yung mga partner. nakikinig sa atin na gusto maging designer someday, ano, para mabigyan sila ng malinaw na konsepto at ideya Again, tungkol please, dyan. medyo mahina. Opo. Ano po ba yung, pag sinabing industrial design architect, ano po ba yung saklaw nito? Well, kasi yung sa ang mga pabrika gumagawa ng mga produkto, sabihin natin, no? Yung mga produkto na Ay, hinahawakan. kotse. Kotse, cellphone, Oo, cellphones. TV, mga ganyan, no? Ito ang mga produkto nito, hinahawakan ng tao, no? So pag may sabihin natin interface ng human sa produkto, kailangan i-design 'yun para hindi masaktan yung tao, magamit ng efficient na ganyan. So And that is different from interior design. very much different from interior design. Pero maraming parts ng interior design na di-design din ng industrial designer tulad ng mga doorknob, mga door handle, ganyan, no? I see. Okay. Sabi nila, pag ikaw, would you consider yourself an artist or no? No. More like an engineer, really, no? Okay. Kasi It's more of a science than an art. Hindi naman borderline science, borderline art, no? Kasi kailangan may familiarity ka sa mga materials and processes, no? At saka naturally yung mga kulay, no? And may mga shapes na medyo pleasing to the eye para rin kasi ultimately yung produkto kailangan bilhin ng tao. So kung hindi magandang itsura, hindi bibilhin ng tao. Opo, Correct. dapat ito very creative yung tao, di ba? Iisip ka ng mga well, bagong konsepto. Well, pag nagdi-design naman ng designer, sinusolve niya muna ang problema. Tapos pero kung makita niya na pangit pa lang itsura, mali ang ginawa niya. So it's more on functional designs. Ganun nga, more or less functional design muna. Even sa mga furniture designers, no? Yes. Kung hindi komportable ang upo ng silya, hindi maganda silya. No? Correct, oo. Parang titignan mo na lang siya, hindi mo magagamit. Ganun nga. So it's not utilitarian. Okay, Pang-display let's go na lang. back to the design assembly. Ano po ang kinalabasan ng assembly na yon? What challenges and what recommendations were put forward?
Sa assembly noon, maraming you had people talking about culture no? Sabihin natin pati yung mga mula sa sa tray ng cigarette vendor, ganyan, no? Oo, pinag-usapan din 'yon, tapos mga design ng jeepney, tapos nag-touch din ako sa design ng tricycle, no, na mayroon ngayon mga improvements din sa mga tricycle dito sa Pilipinas, locally design. Maganda. Meron, alam mo na, may electric tricycle na, no, na nakikita natin sa banda Mandaluyong, no? Yes, yung e-trike. Yung e-trike. Tapos meron isang napakamagandang tricycle sa Puerto Princesa, very nicely done. No? It's a project of the city, no? So, yun na-feature ko rin sa talk ko doon. Okay. So, ano po yung mga challenges na nakita natin sa ating design? Well, the challenge is na yung kasi most of the time, no, yung mga processes natin at saka technology natin imported, no? So minsan may kasama na yung design na imported din, no, sa produkto. So yung yung more or less yung mga kliyente, sabihin natin yung mga may-ari ng fabrika, medyo hesitant pa gumawa ng bagong product, no, kasi hindi nila alam kung magiging successful o medyo hesitant pa sila, no. So but as far as the public sector is concerned, yung sa gobyerno, tulad nun sa sa Puerto Princesa, well, medyo willing naman mag-accept ng local design, no. Well, for one thing, the army noon was very encouraging to me to make an original design sa sa mga drone, no. So may mga, sabihin natin, kliyente, no, na daring, may mga kliyente rin na conservative, no. So ito kailangan din magkaroon ng magandang relationship ang industrial designer dito. Yes, and sana dumami pa yung mga Filipino designers, architect, 'di ba? Hindi yung nag-a-abroad Again, kagad. please? Karamihan po ng ating mga designers, yung pinipirata na sila, hindi na lang designs ngayon ang pinapirate po ng ibang bansa. Pati designer, dinadala na nila. Well, Yun po ang problema natin. ganun nga. Karamihan ng mga Filipino industrial designer ngayon nagtatrabaho na sa mga pabrika sa China. Yun nga po Yes. Even some of my own students noon na nasa sa Timex sa China, no. Wow, nakakalungkot. Ano po? Well, okay din as long as they get to practice, no. That means Sana that bumalik someday- sila and dali nila yung kanilang mga natutunan dito sa Pilipinas. I-share Well, ang kaalaman. alam nyo, yung industrial design is kailangan ng industry dito. Ang problema noon, lahat ng industry kinuha na ng China. Oo nga. Factory of the we're- world. Oo. Diba? Baka sana magtira naman sila. So, teka muna, Architect Obi. So, paano ang gagawin natin ngayon? We used to be known as the design destination in Asia. Ngayon po ba, do you think that we're losing that title? Not so much. We're still good sa furniture, no? Sa furniture and Handicrafts? handicrafts, yes, but we have to upgrade our approaches sa handicrafts din. Okay. No? So, furniture na lang tayo na nangunguna. Doon sa iba, medyo kailangan na natin na tumabol. In other aspects din ng design, sa graphic design, no? Yes. Sa mga animation and all that, well, we're still pretty good. We're very good as a Okay. matter of fact, no? May rin, there's also an Filipino doing good design work with Mercedes, no? Gumagawa rin siya ng Mercedes-Benz na kotse, no? We can be proud of that one. Wow. Okay, well, we hope to be able to talk to you again sometime soon. And Oo. pag natapos na po yung parang
national design ba ang tawag doon po? Well, Roadmap? we don't say a national design image, pero sinasabi namin design consciousness, no, para yung mga designer natin, no, maging naman proud sila sa Pilipinas. Ay, talaga? No. Well, I think they are, no. Pero kulang. Well, kulang kasi minsan babad sa trabaho. Iniisip mo na lang yung solution ng problema mo. Yes. So you cannot think of other things. Pressure of work din no? Okay, well, thank you very much, Architect Obi Mapua. Kayo Yes, po ba you're may-ari you're ng welcome. Mapua School? Hindi na. Hindi na. Hindi But you na, used to. The family, no? Opo. Pero it was bought by the Yuchenko Group, no? I see. Okay, Pero but it they're still still carries doing your, good, ah. Oo, it still okay pa carries sila. your name. Yes, because that name was built over so many years. That's right. Good reputation yun No? Well, it's been a pleasure talking to you, sir, and we hope my to pleasure. talk to you Oo. again. Sige, you, thank you Architect. also. Good Okay. morning. Si Good morning, Architect thank you. Obi Mapua ang ating pong nakakusap. Ayan, 28 minutes after 8 ang ating oras. Ang susunod nating topic is about furniture naman and furnishings. Director. Oo, nabanggit yan ni Architect Obi kanina at furniture down, nangunguna pa rin tayo pagdating sa design. So, kausapin natin ang Vice President for the Chamber of Furniture Industries of the Philippines or CFIP. Walang iba kundi si Ms. Joy Cancio. Isa ring napakagaling na ballroom dancer. Good morning to you, Joy. Hi, good morning. Yes, thank you for taking the time to talk to us this morning. Thank you for inviting us. Yeah. Okay, so are you now in the thick of things facing buyers for the Manila Fame? Well, for the Manila Fame, we do have mga members na nag-join. Kasi ang main show naman namin is the March edition. I where see. we focus on furniture. But for this Manila Fame, meron din kami mga members na nag-join. Okay. So let's talk about the chamber now. What is the chamber busy with nowadays? Well, marami kaming projects, no? Of course, one is we just finished our hotel show, then we're preparing for the show in March. Kasi yan, we really invite the big foreign buyers to come here. Yeah. At the same time, we're focused on productivity and design programs. Meron kaming design competition, especially among students and some professionals. Tapos yung mga designs ito, pag yung mga nanalo sa design, ibibigay sa members to develop. At the same time, we have mga productivity programs like we're working with TESDA to come up with training programs para ma-upgrade yung skills ng mga tao sa industry and then to bring in more workers. I see. Ayun. Okay, Director Telma and Ma'am Josefina or Joy Cancio, babalikan po namin kayo. Ayusin lang natin yung linya ni Ma'am Joy para maging maganda yung ating audio. 30 minutes after 8 na ating oras. Sandali lamang po. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Hi! Ako si Neslin Buendia ng Lyceum of the Philippines University, Cavite Campus. Ugaling makinig at sumubaybay sa mga programa ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, 738 kHz sa Metro Manila. Nandito ang pinakamaiinit at pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa. Dahil sa Radyo ng Bayan, saang sulok ka man ng mundo, siguradong konektado ka. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para-paraan lang. Okay, balik na tayo, Director Telma. Yes, tuloy-tuloy na tayo, partner Tess. At kausap nga natin si Ms. Joy Cancio, ang Vice President ng Chamber of Furniture Industries of the Philippines. So, Joy,
kanina pinag-uusapan namin ni Architect Obi Mapua, no? Yung design is an evolution. It's a continuous process. Kayo sa chamber, how are you improving on your designs? Okay. Right now, we already developed a source book. This is with the help of the Design Center of the Philippines. Okay. This was launched last September 20. Kasi we're known, ang Pilipinas is known for being the Milan of Asia because we're very creative with design. Correct. And part of that is because we have so many local materials which you constantly have to evolve, no? Like ngayon, let's say, for example, rattan, it will assume different forms as the time goes on based on what the yung magagawa ng manufacturer na maiisip na bago. So that's what you call yung material manipulation. Yon, tama. Tapos pinaghahalo natin yan. Oo. Merong time nga, pati yung mga balat ng sibuyas, mga ano. Talaga? Oo, napapasok siya, nilalaminate. Ang ganda, hindi mo alam kung ano yung pinanggalinan, pero ang ganda ng effect. Oo. So yung source book na yon, hinahanap natin materials all over the Philippines para alam ng mga tao, let's say, yung factories in Cebu, or yung Pampanga, or yung Metro Manila, or wherever, ay meron pala nito sa Davao. Ganon. Tapos malalaman nila na available to, magagamit nila. So yung creativity nila may expand with the use of different materials that may not be yung readily available sa area nila, pero makukuha naman sa ibang lugar. Now, let's talk about yung source of raw material. Oo, di ba meron tayong ngayon, yung ban? Yes. So how have you been affected by that? It works this way, no? Kasi yung log ban is on natural forest, which we want to preserve kasi yan, pag tinanggal mo yan ang nagiging cause ng mga floods, ganon. But furniture manufacturers, ang ginagamit naming kahoy is plantation species, meaning tinanim talaga ito para anihin. It's like agricultural plants, no? Usually 25 years yan. Kaya meron tayong reforestation. May areas talaga naka-assign na yung itatanim mong puno dito, let's say tanim mo ngayon, in 25 years, malaki na yan, magagamit na. Ayun. Yun. So talagang continuous yan. Let's say, Bay Area ka, i-cut up mo into 25 sections. Yung section ngayon, ipaplant mo lahat yan. Every year, you only use isang section. Pagka kuha mo nung puno, itatamnan mo ulit. So hindi siya nawawala. Continuous regeneration yan. Ano ba yung mga forest, mga furniture trees? Well, marami na, ang dati natin, what we call mahogany. Meron din tayong mga lawaan. Ang pinakamaganda is gemelina kasi ang gemelina mabilis tumubo. So that's one, no? Pero marupok. Hindi yon, depende sa age yan. Like in our case, ginagamit namin, meron kami sinusuplayan na hotel. Let's say 20 years na, matibay pa siya. Kasi ang gagamitin mong gemelina, yung mature na. I see. Kaya lang yung maturity niya, mas mabilis kaysa, I think after 10 years, malaki na yan, matigas na. Oo. Kung gamitin yung bata. Kasi yung bata, yun yung medyo malambot pa. Correct. Dapat piliin talaga. Okay? Miss Joy and Director Telma, papasokin muna natin para sa Kilos Pampanguluhan si Lani Valdos. Lani, come in. Magandang umaga muli kasamang Tess. Nandito na ang Pangulong Aquino sa War Memorial at kanina ay inawit ang pambansang awit ng Pilipinas, yung national anthem natin at sinundan ng national anthem naman ng Korea. Sa ngayon ay binabasa na yung history ng Korean War at yung contribution niya ni dating senador, ating bayan, dating senador Benigno Aquino Jr. Ang Pangulong Aquino ay nandun na malapit sa Bulaklak kung saan ito isa yung mag-aalay ng bulaklak sa mga veteranong namatay at maging yung mga ibang mula sa ibang nasyon na sundalo namatay para sa yung doon sa digmaan ng Korea. Alam mo kasama ang test dito sa may pader ng Korean Memorial, War Memorial, mababasa natin yung sinulat ng nakasulat dito, yun yung Our Nation honors her sons and daughters who answered the call to defend the country they never knew and people they never met. Bilang pagkilala ito sa mga bayaning sundalo na ipinadala dito sa Korea para tumulong noong Korean War. At kanina nga nabanggit natin yung mga pangalan ng mga sundalong ito mula sa iba't ibang bansa na nagbigay ng karangalan at sinakripisyo yung buhay para dito sa nung digmaan ng Korea. At ang Pangulong Aquino ay mag-aalay na ng yung Riesling, mag-aalay na ng bulaklak at maya-maya ay tatanggapin yung
paggawad ng award ng recognition ng bansang Korea ng gobyerno ng Korea kay Senator Benigno Aquino Jr. Kasama ang test, mamaya magbabalik tayo muli kung magkakaroon ng talumpati ang Pangulong Aquino dito sa ating event ngayong umaga. Kasama si Marie Peña Ruiz, Melanie Valdez, Man Patrol 22 gamit ang pasilda ng PLDT mula Seoul, South Korea. Konektado ka. Roll Report! Thank you, Larry Baldos. Samantala, nasa line pa ba, Tita Liz, ang Radyo ng Bayan Legazpi? Tabayan natin na mamaya yung kanilang report mula sa Legazpi. Samantala, balikan natin si Ma'am Joy. Yung reporter natin, parang inaantok na siya. Si Lani? Ha? Parang, inaantok ako sa pakikinig sa kanya. Anyway, balikan natin. Nasa linya pa yata si Miss Joy Cancio at marami pa tayong itatanong sa kanyang mga tungkol sa design. Joy, are you still there? Yeah, I am. Great. Okay, we read about this Forest Stewardship Council chain of custody. What's this all about? Bakit 4 lang yung certified dito sa atin pero sa Vietnam 177? What does that mean? Okay. Yung ganito kasi sa Europe, malaki ng exports natin, of course, is in international markets. Isa na yan ang Europe, at saka even the US. Sa Europe, very strict sila. Pag mag-export ka doon, dapat yung kahoy mo, plantation species talaga. Ayun. Oo. So, ang choices natin is either we get from our own plantation species or we import wood from abroad, which is really certified to be plantation. Ngayon, bago pagdating niya sa Europe, kailangan may proof na talagang plantation species siya. Yun ang very, very strict talaga sila. Kung hindi yan papapasukin. Who certifies? Yun, yung Forest Stewardship Council. So they need to have an office here para sila magsa-certify na itong company to, yung export niya, talagang plantation species yan. Ayun. Oo. Ngayon, right now, ang nasa due diligence system pa ang ginagamit natin kasi medyo mahal din yung proseso. Medyo yung rules na to is within the last few years and may cost yan. So that's why we also need government support because to get these certifications is medyo expensive for every company that has to ship. Okay. So normally you will need those offices here so they can do on-site inspection. Yun. Now, kung imported yung wood mo, yung imported wood, yun ang proof mismo. Pero kung galing sa local sources, yun, gusto nilang ma-check talaga. Okay, oo. Alright. Samantala, Miss Joy and Ma'am Telma, magsasalita na yata ang Pangulong Aquino. Balikan natin si Lani Baldos. Lani? Kasamang test ngayon ay binibigay na o inaabot na kay Pangulong Aquino yung plaque of appreciation sa naging kontribusyon ni Senator Benigno Aquino Jr. sa kanyang anak, si Pangulong Benigno Aquino III. At kausap ngayon ng Pangulo yung journalist representative ng Korea kung saan ikinikwento niya yung naging yung pagkilala dun sa ating yumaong bayani at pasensya na ka na kasama ang test dahil kailangan natin bumulong dahil medyo magkakalapit kami dito at hindi tayo makalapit doon sa pag-uusap ng Pangulong Aquino at ng journalist representative ng Korean journalist representative. Nakakapangilabot kasama ang test nung tumugtog yung banda ng Korea dito bilang pagbibigay pugay dun sa mga namatay na individual sa naganap na digmaan dito sa Korea. At inaantabayan natin kung magkakaroon ng speech ang Pangulong Aquino dito sa War Memorial. So ngayon nakikipagkamay ang Pangulong Aquino sa mga opisyales ng bansang Korea. Magbabalik kami muli mamaya kasama test sa karagdagang kaganapan dito sa War Memorial. Okay. Tapos na kasama ang test at tinanggap na ng Pangulong Aquino nakapag-aray na siya ng bulaklak dito sa War Memorial. Papaliwanag ko lang para picture mo kasama ang test yung itsura ng War Memorial. Dito sa harap, malaki itong
ah, struktura at dito sa may harapan, lahat ng bansa, no, ng daigdig ay nandito nakalagay. At tourist destination din ito dahil ang mga bumibisitang ibang nationals ay maaaring pumunta dito sa War Memorial para pumasyal. At kanina nga medyo pamilyar sa atin dahil kung nanonood po kayo ng Korean novela, meron silang parang isang lugar kung saan doon ginaganap yung Korean wedding at ito'y nasa tabi ng War Memorial. Ito yung wedding museum ng Korea. Okay, Lani. Sa ngayon ay may kakwentuhan pa ang Pangulo, may kausap pa siyang opisyal ng Korea dito sa War Memorial. Mamaya kasamang guest ay magtutungo na ng hayat ang Pangulong Aquino dahil bago siya bumalik mamayang gabi dyan sa Manila ay puno pa rin ang schedule ng punong ehekutibo. Mamaya meron siyang pagpupulong sa Hyatt Hotel kasama naman yung mga business conglomerate, mga business community dito sa Korea at susundan yan ng business meeting sa Grand Hyatt Hotel 1:35 after lunch. At mayroong interview ang Pangulong Aquino 4:25 ng hapon kay CNN Korea correspondent Ms. Paula Hancock. At yung inaantabayanan natin kasama ng test ay yung inaantabayanan din ng mga Pilipino dito sa Korea kung saan imimit sila ng Pangulo, kukumustahin sila sa kanilang kalagayan dito sa Korea. Mamay alas 6 yan bago siya umalis patungong pabalik ng Pilipinas. At yan ang kaganapan dito sa War Memorial kasama test, kasama si Maribel Ruiz gamit ang pasilidad ng PLDT Smart. Marini Valdos, Bayan Patrol 22 para sa PBS, Radyo ng Bayan, mula Seoul, South Korea. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. 8:44 na po ang ating oras and daw si Ma'am Joy and Director Telma ulit. Ayan. Ma'am Telma. Yes, partner. Oo, tuloy-tuloy na tayo at sana naman wala nang interruption. Hindi na pala nag-deliver ng speech ang Pangulo doon sa kinaroroon ngayon ni Lani kasi yung inaantabayanan niya doon eh. Oo. Pagka mga reslaying, wala namang mga speeches yan. Puro reslaying lang talaga. Yes. Anyway, going back, Miss Joy. Yes, Thelma. Okay. Where is the direction of our furniture industry? Were you part of the clusters or the road mapping? Yes, we are. Okay. Oo. Yun na nga, we're looking at yung anong strength natin kasi ang laki ng furniture industry in the world, no? And in fact, that may be why Vietnam has a lot of mga certification bodies kasi malaki ang volume. Although ang focus nila is volume, tayo ang strength talaga natin is in design. Right. So niche market ang tinitira natin. Oo, yes, yung high-end market. Oo. Which means actually, kaya nagpupunta ang buyers dito kasi kakaiba ang designs natin. Pati nga mga designers natin, kinukuha ng China, Indonesia. Yun na kasi nga. iba talaga ang kanilang ang creativity natin from here. Oo. Even in Vietnam, my gosh. Yes, you'll find them all India. over. They're all over. Very kaiba ang talent ng Pilipino. So, we want to also make the most of that. Kaysa, sa iba mapunta, sana sa atin, no? So, we can build up ang industry natin. So, yun. Our focus is on, one, productivity. Kasi kahit na maganda yung item mo, dapat competitive pa rin yan. Kung hindi, makukopya lang ng iba, then they'll make it, they'll... How about price points? Sa totoo, like, kung kalaban mo ang China or Vietnam, talagang mura sila. Maraming factors yan, no? Labor, investment, maybe even the cost of capital. So, pagdating sa volume, medyo mahirap tayong lumaban dyan. So, ang strength natin, which is also good, is design. Kaya lang, pag design, kailangan una ka sa market. Diba? Kasi ilabas mo itong this season, next season, nakuha na nila. Tapos ibababa na nila yung price.
So you blaze the trail. Yes, always. So, yan ang kaya constant product development. Okay, Miss Joy, kanina nabanggit niyo yung tungkol sa exportation, hindi pala ganun kadaling maglabas ng produkto pagdating sa furniture. Pero ngayon napadali yata dahil dun sa mga programa ng DTI, di ba? Yes, the DTI is a big help to our industry. Uh-huh. They tie up with us in like yung sa source development, even itong problem natin with getting certification, they're working with us to try to see how we can make it easier. Kasi normally yung nagsa-certify is third party, meaning sa labas natin. And so as you said, if there's a way that we can get somebody from within the country, if they will accept it, it will be a big help for us. Yes, that should be part of the job of the DENR siguro. Oo, well, yan. Basta, if the DTI can work with the different agencies para, to help the whole industry. Like Tesla is also helping us. We're also trying to put up a furniture academy. And this one, the DTI is working hand in hand with the Quezon City government. So we're just waiting, for it to proceed pa. How will it be different from TESDA? Kanya-kanya yan. Depending on the focus. Ang TESDA is really just training. In a way, there are some similarities. We're still working that out. And also we have with the Philippine Trade Training Center also. Yes. Diba? We have to see, like, kung minsan pag regional, then you really need the help of other agencies. Kasi we also need to develop academies or schools or training centers in regions. Kasi ang may furniture production natin is all over. Pinakamalaki niya would be, let's say, Pampanga, Metro Manila, and Cebu. But you also have in Davao, you also have in the Cagayan area. So yan, you have to put up somehow access to training centers in those areas. Especially nandun yung ibang resources. Ayan, okay. Marami tayong nalaman mula kay Ma'am Joy. Maraming salamat, Ma'am Joy. Sana sa mga susunod na edisyon ng programa, makasama rin namin kayo ulit. No problem. Okay. Thank you for inviting us. Thank you, Selma. Thanks, Jen. Welcome. Si Ma'am Josefina Cancio, mga kaibigan, Vice President for Chamber Development ng Chamber of Furniture Industries of the Philippines. Nagatin sa atin ng 49 minutes. Makalipas ang 8 o'clock, dako na tayo sa ating next segment. Maging produkto ka. Produktong kawayan naman yung ating pag-uusapan, Director Telma. Yes, tuloy-tuloy na nga tayo at furniture pa rin. Pero ngayon naman ay kawayan. That's right. Oo, all about kawayan. Yan nga ang pangalan ng kanyang korporasyon. Kawayan? All about Kawayan 101. Kausapin natin si Mr. Edmund Fajardo, ang presidente ng ABK 101 Corporation. At partner, alam mo ba, itong ABK ang nanalong most innovative product for furniture dito sa nakaraang Sikat Pinoy. Wow, congratulations sa kanila. Congratulations and welcome to the program, Mr. Fajardo. Mr. Fajardo. Mr. Fajardo, good morning. Wala pa yata. Mr. Fajardo. Sige, ayusin natin at balikan siya maya-maya. By the way, Ma'am Telma, habang inaantabayan na natin si Mr. Fajardo, kasi ang balita ngayon sa Bohol and Cebu, marami mga ginagawang pananamantala, yung mga nagbebenta ng produkto na may hoarding. Bawal na bawal yan. Alam naman natin na pagka ganyang may sakuna, kalamidad, automatic ang price freeze. Ayun nga, kahit merong price freeze, mahal pa rin yung ibinibentang produkto. Ba't ganun? Ibig sabihin, sumusuway sila. At kapag sila ay sumuway, ay violation yan, may karampatang penalty yan. So, wag silang magtaka kung sila ay ma-aresto o mapinahan ng hanggang hanggang 1 million ang penalty. Baka hindi nila alam. Sana mayroong mabigyan ng leksyon. Kawawa kasi yung ating mga kababayan dun Pinsala na, tapos ganun pa mangyayari. Sige, follow up natin yan sa Cebu ba o sa Bohol? Bohol and Cebu. Pareho. So, pareho? Oo. Okay,
pasabi natin yung impormasyon na yan sa ating provincial offices. Sana mabantayan mabuti, Ma'am Telma, sapagkat inaasahan nga nila na matutulungan sila, di ba? Tapos gano'n pa yung gagawin. Ako naman. Okay, 52 minutes after 8, nasa line na natin si Mr. Edmond Fajardo. Sir Edmond, magandang umaga po. Yes, good morning and thank you for joining us. Thank you also for inviting me. Opo. Yung company po ninyo, ABK, All About Kawayan. Nakakatuwa naman ito. At congratulations, nanalo kayo as most innovative product dito po sa Sikat Pinoy. Thank you. Oo. Gaano katagal na po ba kayo sa pagkakawayan? Actually, the company is just young. Sabi natin mga 2 years old na. 2 years old? Oo. Ano po ang ikapinanalo ninyo? Bali, ang pinanalo namin yung aming chair, high back na chair, made of kawayan. All kawayan, walang lahat ano po yung kakaiba sa design ninyo? Well, basically, aside from the material, is that siguro yung upuan is medyo plastic dahil mataas yung likod, mababa yung upuan. Yung kanyang upuan, medyo mababa. Hello? Opo. Yes, meron po ba kayong sarili ninyong plantation? Right now, wala, no? We buy our kawayan from other people. Okay. But we're starting a plantation of our own kasi nakikita namin yung need to control yung supply, both in quantity at quality. That's right. And as far as design, do your clients dictate to you their design o kayo na po ang ano? Both. No, may mga kliyente kami sasabihin na gusto namin ganito, headboard, kami na bahala magbigay ng design. Meron namang kliyente, ito yung gusto nila, and then we do the engineering part ng design nila. Ang problema po sa bamboo, di ba yung bukbok? Yes, oo. Oo. Paano po ninyo na-overcome ito? Bali, may mga proseso tayo, kagaya ng mga pagluluto, boiling ng kawayan, and then chemical treatment, gano'n. Oo. Tinuro sa amin din ng DTI tsaka DOST. Ayun. Kasi yung karamihan po dyan, linulublob lang nila sa dagat. Yes, oo. But it's an effective way. Kaya medyo matagal yan. We're talking about months or weeks. Okay. Partner, may tanong ka ba kay... kailangan kasi talaga yung technical skills, di ba, para ma-develop yung mga ganitong klase ng produkto. Kasi baka mamaya yung mga may pataniman na kawayan dyan, isipin nila na, uy, eto, pwede nang putulin at gawing furniture. Hindi rin ganun kadali. Totoo po yan. Mm-hmm. We're looking at ang kailangan po namin especially for our needs sa aming kumpanya is at least 3 years old yung kawayan, 3 or 4 years old, para matibay talaga siya. Okay. Parang hinog na siya, mature na siya. Marami yung klase ng kawayan, di po ba, Mr. Fajardo? Yes po. Ano po yung ginagamit ninyo at ano po yung itatanim ninyo sa plantation nyo? Itatanim namin at ginagamit namin is yung tinik, yung tinatawag natin tinik na kawayan. Kawayan tinik? Kawayan tinik. Ito yung considered the most parang strongest among the kawayan. Oh, okay. And then in your factory, how much do you consume? How much do you produce? Actually, we're, for example, this year we produced, let's talk about yung slats, no? Yung slats comes from the kawayan. One kawayan pole, yes. Would be mga 40 to 50 slats. So, yung parang patpat yan, mga patpat. Yun ang ginagamit namin. We're producing mga siguro, this year we have produced around mga 30 to 40,000 slats coming from. So, i-average sa atin ng siguro we're talking about 1,000 to 2,000. Kawayan. May kakulangan po ba ngayon ng supply ng kawayan? Personally, for us, okay pa lang. Kasi we get it from sa Batangas, sa lugar namin, sa Tuwing, Batangas. So far, okay pa naman. Okay. Wala pa naman problema. I see. And how much are you able to sell your product? Well, depende po sa produkto. Kasi we have construction materials, kagaya ng floor planks, tiles, and then mga poste. But yung floor planks, just talk about the floor planks, we sell it at 1,800 per square meter. Natural color to. But once it's kinulayan natin, mga 2,000 per square meter. That's the highest cost
Kasi we can lower it depende sa volume. Alright. So sa inyo pong business, Mr. Fajardo, nakatulong po sa inyo ang DOST and DTI. Yes, opo. At ilan po ang ang natulungan natin na bigyan ng empleyo? Right now we have 5 people na full-time sa amin. But usually pag nagpo-produce din kami sa tuwi nagpuputol kami ng kawayan doon, nagpa-process kami doon, additional 4 people. Right now wala kami doon kasi tag-ulan. So mahirap kumuha ng kawayan, saka yung kawayan na makukuha na medyo basa. So hinihintay namin medyo dry season. Okay. So pasalamatan na natin si Mr. Fajardo, partner. Salamat din po. At sa uulitin po, sana makapasyal kami sa inyong factory. Yes, please do so. And for those who are interested to be suppliers of bamboo, hindi pa naman pala ninyo kailangan, But actually right now, this afternoon, I have a meeting sa PTI Rizal. Meron kaming discussion about possible sila magsusupply sa amin ng bamboo. Ayun, okay. So thank you very much and we wish you luck. Thank you very much also. God bless. Okay, maraming salamat po. Meron na lamang tayong 2 minuto bago mag-alas 9 na umaga. Director Telma. Time, partner. Bye-bye time na. Oo nga, ang bilis ng oras, Anyway, maraming salamat sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. At sana marami silang natutunan. Marami ka bang natutunan, partner? Marami. Pag-design. Creative ka ba o ano? Pangit akong Kasi Oy, nagsisimula yun sa pag-drawing, di ba? Beauty is in the eye of the beholder. Sa bagay, sana nga yung mga bata, ma-developan nila yung skills dun sa writing, dun sa pagdodrawing, at maging supportive yung mga parents nila para ganahan, di ba? Correct. Lumusong And sa with ganyan klase that, ng we'd career. like to say bye-bye to all. Thank you. Have a nice weekend. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Hanggang sa susunod na Biyernes po, magkarinigan tayo muli. Okay, bye-bye, Director Telma. Ako po naman si Tess Ramirez at nagpapasalamat sa lahat ng aming mga nakatuwang dito, kay Miss Marela Jem Castro and Marjorie Posas sa ating production. And sa technical side, maraming salamat kay Engineer Lita de los Santos at sa aming technical supervisor, Liat Kangko, and also kay June Palada ng DWBR. Hanggang sa susunod na Friday, mga kaibigan, for another edition of Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend. Bye! Ingat po kayo. God bless.